Minsan pa, isang magandang Huwebes ng hapon sa lahat ng mga nakatutok online. Sa pagkakataong ito ay ngayon po ay araw ng Huwebes, September 30, 2021. Bukas ay first day na ng October. Napakabilis po ng panahon. At nais ko lamang pong batiin yung ating mga kapatiran habang hinihintay po nating tumutok online yung iba. Shout out po sa lahat ng mga kapatiran na nasa North America. Meron din tayong kapatiran na nasa Europe and of course in Africa, asawa ni Sister Weng. At sa Australia, yung aking pamangkin at ate na nandoon po sa Australia. And of course sa Asia, sa Middle East, sa Singapore, meron tayong anak ng ating kapatid o pastora. Sa Japan, meron din. Sa Hong Kong at sa ibang lugar pa ng Asia. And of course, mga kapatiran sa Pilipinas, unang-una yung mga Christ Ambassador Gapan. Hello po sa inyong lahat dyan. Mga taga-Blessed Pansinaw Church. And of course, yung ating main church dyan sa Pangsol, Mandasig, Candaba. Ganon din yung patuloy natin panalangin yung ating apat na pinag-pray na ma-establish na mga simbahan sa Christ Ambassador California, Christ Ambassador Guam, Christ Ambassador Bangbang, at saka yung Saudi Arabia. We believe na dumating ang panahon na magkaroon tayo ng church sa Saudi Arabia. Who knows? And of course, nice din po nating batiin ang ating butihing Senior Pastor Tom Martin at ang family, si Pastor Ray and family, Pastora Shirley at si Brother Manny. Mamaya pag-pray natin. Pastora Carla, Pastora Saralyn, Pastor Fernan, yung leaders and members ng Gen X, Siam, all leaders and co-workers. So sa hapon pong ito, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos at merong nang-iistorbo sa labas. Hapon pa lang ay marami nang tumitilaok. Sabi po ng Song of Solomon, chapter 2, verses 3 to 4. I delight to sit in his shade, and his fruit is sweet to my taste. He has taken me to the banquet hall, and his banner over me is love. Manalangin po muna tayo. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po'y nagpapasalamat for this opportunity na makapag-aral ng iyong salita at kaming mga taga-Christ Ambassador at mga tumutok online ay makadako rin kami sa diwa po ng panalangin. Salamat sa wisdom and knowledge na iyong ipagkakalob upang maipahayag ko ang iyong mensahe na siyang magpapala sa aming lahat. Samahan mo kami, O Diyos, sa hapong ito as we read and study your word. In Jesus' name. Amen. Sabi po sa wikang Tagalog, ako'y nauupo sa ilalim ng kanyang lilim at ang kanyang bunga ay naging matamis sa aking panlasa. Dinala niya sa bahay na may pigingan at ang kanyang watawat sa akin ay pagsinta. So, the book of Song of Solomon, ito po ay maiaangkop doon sa tender symbolism of love, yung magiliw na simbolismo ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang simbahan. Christ for the church o church means the bride, yung babaeng ikakasal. And the love of the bride, yung pag-ibig ng bride o yung babaeng ikakasal kay Kristo naman na siyang bridegroom o lalaking ikakasal. Ito pong talata dito sa Song of Solomon chapter 2, 2 to 3. Ito po yung scripture na kung saan the bride o yung babaeng kakasal ay nagsasalita sa kanyang sa bridegroom, sa lalaking ikakasal. At ipinapaabot niya yung pinaka-glimpse of the sufficiency of our Lord. Ipinapaabot dito at sinasabi kung ano yung nababanaag na kasapatan
na ating pong matutunghayan sa ating Panginoon. At the bride, which is the babaeng ikakasal, ito po'y nagpapahayag ng kanyang palagay, ng kanyang pag-ibig, at kung ano po yung pwedeng taglayin natin sa ating Panginoong Yesus, sa ating Diyos. At ipinapakita dito how rich and how blessed we are in God. Ipinapakita dito kung gaano tayo kayaman o kung gaano tayo kahalaga, kapalad o pinagpala sa ating Diyos. Ito po ay napakagandang memory verse. This is a confirmation from the book of Romans 8:16. Kung pwede nga lang, talagang memory verse ng lahat ito, sapagkat ito'y confirmation ng ating pananampalataya. Romans 8:16 says, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa wikang Ingles, the Spirit itself, o ang Espiritu ni Kristo mismo, beareth witness with our spirit that we are the children of God. Napakasarap pong panghawakan ng mensaheng ito, na ikaw ako, nagpapatotoo yung Espiritu ni Kristo at Espiritu natin, nagkakaisa sila, nagpapatotoo that we are the children of God. Ito lang ay confirmation na tayo talaga ay anak ng Diyos. Ang sabi sa 17, at yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. We are heirs of God. Ang sarap At kasamang tagapagmana ni Kristo, we are joint heirs with Christ. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kaluwalhatian. Napakasarap ng mensaheng ito. Kaya ang sabi ng Ephesians 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pag-iipag-isa kay Kristo. At bless us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. So, ikaw at ako ay tumanggap ng mga pagpapalang espiritual, yung mga makalangit na biyaya at pagpapala na ibinaba ng Diyos para sa atin upang ating matanggap. So, ang tanong sa hapong ito, what are the rich blessings which ours in Christ, our lover? So, ano yung mga mayamang pagpapala na ibinigay sa atin ni Kristo, our lover, yung ating mangingibig? So, tatlo lamang po ito, at alam ko, ito ay magiging pagpapala sa ating lahat. In Christ, tandaan po natin, in Christ, we have perfect rest. In Christ, we have perfect rest. Kay Kristo, meron tayong perpekto, walang dungis na kapayapaan. So, ang sabi po ng ating napag-aralan na pinaka-key verse natin, Song of Solomon 2:3, I delight to sit in His shade. Ako'y nauupo sa ilalim ng kanyang lilim. When we talk about sitting, it pertains or it speaks about rest. Kapag ikay nakaupo, kapahingahan. So, the Lord is spoken of as a beautiful citron tree. Ang ating Panginoon Jesus ay nagpapahiwatig ng tulad ng isang maganda o sari-saring mababangong kahoy. Rich in fragrance, mayaman sa halimuyak, abundant in foliage, sagana sa dahon, at ito'y fruitful, ito po ay mabunga. So doon po inahalin tulad tayo ang pag-ibig ng Diyos, katulad ng isang mabangong kahoy, mayaman sa halimuyak, sagana sa dahon, at mabunga. So, citron tree is far the best among the trees. Ito po ay nagpapahiwatig ng isa sa pinakamagandang puno. Ibig po sabihin, the Lord excels or dinaig, nilampasan ng lahat. At ito po yung sinasabi ng babaeng kakasal, na kaya niya nabanggit, I delight to sit
in His shade. Ako'y nauupo sa ilalim ng kanyang lilim. So, tulad ng nasabi ko, pag-upo or sitting indicates perfect rest. Na ito yung perpektong kaganapan o kapayapaan na ito'y matatanggap lamang natin sa kanyang dakilang presensya. Yung kapayapaan, kung lahat ay nakakaranas ng kagulimahanan o mga problema, we can sit doon po sa dilim ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw man ay napapagod, ang sabi dito ng Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." So sa lahat ng mga napapagod, sa lahat na may mga matinding problema na hindi parang wala ng solusyon, nandiyan ang Panginoon, bibigyan ka ng kapahingahan na upang hindi ka ma-stress, hindi ka maguluhan ng pag-iisip. Kaya kailangan natin ng kapayapaan. Yan po ang kailangan natin. So, alalahanin po natin, after Jesus Christ work at Calvary, pagkatapos po niya maglingkod pagkatapos po yung tinapos niyang kaligtasan sa krus ng Kalbaryo, Jesus sat down because His work was done. So, nung matapos na po yung trabaho ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, siya po inaupo. Sapagkat ang sabi ng Hebrews 10:12, "But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God." So nagpahinga na siya. So hindi naman ibig sabihin nagpahinga, hindi na tayo pinansin, hindi na tayo pinakialaman. Siya po ay nagpapahinga ngayon at binabantayan niya ang lahat ng mananampalataya sa Kanya. And because He has finished the work of our redemption, dahil natapos niya yung pagtubos ng ating mga kasalanan, we may now sit down and enter into a twofold rest. Dahil tinapos na ni Kristo ang ating kaligtasan, ikaw at ako ay pwede na makapagpahinga sa dalawang enter into a twofold rest. Number 1, magkakaroon na tayo ng peace with God. Mararanasan na po natin yung kapayapaan kay Kristo. Romans 5:1 says, "Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." So, ang pinakamahalaga sa isang tao yung kapayapaan. Sa gitna ng pagsubok, ay kaya niyang pumayapa ang kanyang espiritu. Hindi madala sa sitwasyon, sa kaguluhan, sa mga pangyayari sa mundo ngayon, sa ating kapaligiran. Ang tao'y nagkakagulo, ang mga tao ay nangangamatay. Pero salamat sa Diyos sapagkat meron tayong kapayapaan na nagmumula sa Diyos. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, yung isa pang twofold rest na binibigay, we have peace with God. Peace with God. Ang number 2, peace of God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Mapapanatili natin ang ating puso at pag-iisip kay Kristo kapag yung kapayapaan ay inangkin natin, ipinamuhay natin, tinanggap natin. Ang pinakamahalaga, payapang-payapa tayo sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, yung kapayapaan ang inilalagay ng ating Panginoon. So, napakasarap nating malaman that in Christ, we have the perfect rest. No more worries or nothing to worry about. So, ikaw, kapatid, ang paalala ng Diyos sa iyo, meron kang perpektong kapayapaan. Lakaran mo, tayuan mo, pananampalatayaan mo, yung kapayapaan na bibigay ng Diyos at ito ay mapapasayo. So, yun po ang number 1. In Christ, we have perfect rest. Number 2, in Christ, we have complete protection. Napakasarap nito. Kay Kristo, meron tayong ganap na paggalinga o ganap na pagtatanggol. Yan po ang ating matutunghayan kay Kristo. Sinabi pa rin ng
Song of Solomon, chapter 2, verses 3a, in his shade, sa ilalim ng kanyang lilim. That is to say, under the shade of the citron tree. Sa ilalim ng maganda at sari-saring mababangong kahoy. So, ang sabi dito, literally, we are protected from the fierce rays of the sun. Protektado rin tayo sa matinding sinag ng araw. The word shade means lilim. In scriptures, it denotes protection. Kapag nasa ilalim ka ng shade ng ating Panginoon, if you are under the protection of God, nakatitiyak ka na you are secured, you are protected sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. Ang sabi dito ng Job 40:22, the shady trees cover him with their shadow, the willows of the brook compass him about. Nilililiman siya ng mga puno ng loto ng kanilang lilim. Nililigid sa palibot ng mga sauce sa batis, ang lalim ng pagkatagalog. Ang pinakamahalaga, we are under the shadow of His wings. Nasa ilalim tayo ng malalabay na pakpak. We are protected katulad ng manok. Protektado ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Maging ang agila, ganun din ang protection na ginagawa niya. Sa Diyos, we are completely protected sapagkat tayo ay balot ng dugo ng ating Panginoon. So kapag ikay balot ng dugo ng Diyos, no one can touch the anointed people of God. Hindi tayo makakanti ng ating kaaway. So, what is the protection we have in Christ? Ano ba yung protection na sinasabi dito? Yung paggalingan ng Diyos, pag-iingat. Meron siyang twofold protection na pangako niya sa atin. Number one is spiritual protection. For the soul, spiritual protection for the soul for the time and for eternity. So, yung binibigay na spiritual protection, ito po yung assurance ng ating salvation. Spiritual protection. Sapagkat ang sabi niya sa John 10:28, and I give unto them eternal life. Tiyak yun, kapatid, hindi po natin dapat pagdudahan ng salita ng Diyos. And I give unto you, personalize, eternal life. And you will never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi tayo pwedeng agawin ng dyablo kapag tayo nasa kamay ng ating Panginoon. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Walang sino man pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Paano ka maagaw? Kung ikay nasa kamay ng Panginoon, ikay lalabas, ikay tatalon, ikay lalayo. Pero as long as you are in God's hands, you are protected spiritually. Sapagkat ang sabi ng Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo? No one. Sapagkat we are sealed by the Holy Spirit. Selyado tayo ng banal na Espiritu. Ikaw at ako, meron tayong spiritual protection. We are sealed by the Holy Spirit. Ang sabi, ito yung sinabi ng Ephesians 4:30, you are sealed unto the day of redemption. Kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So, simula nung makilala mong Panginoon, hanggang sa kanyang pagbabalik, hanggang ikay kunin, hanggang tayo umuwi sa Panginoon, selyado tayo ng banal na Espiritu. At hindi tayo pwedeng, ibig sabihin, kayo'y tinatakan kapag ikay may tatak. Madalas ako manood ng mga tinatatuan. Yung tato na naitato, kapag ito'y binura, may mga machine din silang ginagamit na pambura, mawawala yung pinakatato, pero yung marka, nandun pa rin. Ganyan tayo. Markado na tayo, nakatatak na yun sa Panginoon, mahirap nang burahin yun. We are sealed by the Holy Spirit. So, naway, tiyakin natin that we are protected spiritually. Not only spiritually, but also
physical protection. So long as God wills it. Habang gusto ng Panginoon, iingatan ka. Habang ikay umaasa at nagtitiwala, iingatan ka ng Panginoon physically. And we know that all things work together for good to those that love God and to those who are called according to His purpose. So, ang lahat ng mga bagay na nangyari sa atin, nagkalakip-lakip sa layunin ng ating Diyos. So, physically, protected tayo sapagkat lahat ng mga bagay na nangyayari, may layunin ng Diyos. Hindi pa rin niya tayo iiwan, hindi pa rin niya tayo pababayaan. Ito po yung ilagay natin sa ating pag-iisip that in Christ, we have complete protection. So, una, in Christ, we have complete protection. In Christ, we have complete protection. Number 2, in Christ, we have ano tawag dito? Ang sabi dito, in Christ, we have complete protection. Yung una, asan na ba yung una? Yung una, we have perfect peace. Kompleto o perpektong kapayapaan. At ang pangalawa, tandaan po natin, in Christ, we have complete protection. At ang number 3, ito yung pinakamaganda. In Christ, we have constant victory. Ibig sabihin, constant, pare-pareho o patuloy na pananagumpay. Patuloy na pananagumpay. Constant victory. Ang sabi ng Song of Solomon 2 verse 4, His banner over me is love, at ang kanyang watawat sa akin ay pagsinta. Through faith in Him, sa magitan ng ating pananampalataya kay Kristo, we have the victory. Sapagkat in Christ, we are more than conquerors. Masigit tayo sa mananagumpay. Ibinigay na sa atin ng Diyos yung tagumpay at nilalakaran na natin ang tagumpay. Hindi natin na pinagtatrabahuhan para managumpay. Bagkus kasama natin si Kristo, nagtagumpay siya, so tayo rin ay mananagumpay na kasama niya. It is His banner. Yun ang kanyang sa kanyang watawat at hindi ang ating watawat. Hindi yung ating bandera, hindi yung ating lakas, hindi yung ating self-performance para tayo magtagumpay, para lakaran natin tagumpay. Bagkus yung kanyang banner, yung kanyang watawat. So, yun po ang the banner is the symbol of victory. Kapag itinataas ang bandera, ito po ay simbolo ng pananagumpay. Kaya kapatid, huwag mong ibaba ang bandera. Huwag mong ibaba ang buhay mo. Huwag kang magpatalo sa kaaway. Dapat palaging nakataas ang ating bandera, simbolo ng pananagumpay kay Kristo. Lahat ng mga tao may mga kani-kanyang mga pagsubok, may mga kani-kanyang problema. Subalit habang itinataas mong yung bandera, nagtatagumpay ka. Parang katulad nila Abraham nung nakikipaglaban sila Joshua, habang nakataas ang kamay ni Abraham, sila ay nagtatagumpay. Pero nung ibinaba, natatalo. Anong ginawa? Nilagyan ng bato dito. Habang nakataas, nagtatagumpay sila. So tayo, the rock, yung bato ay si Jesus Christ. Habang nakatungtong tayo sa bato, kapatid, tandaan mo, habang ikay nakatungtong kay Kristo, magtatagumpay ka. Itanim po natin sa ating puso yan. Habang ikay nakasandig kay Kristo, na siyang pinakabato natin, panulukang bato, ikaw at ako ay magtatagumpay. Ito po ang napakasarap na malaman natin. We are more than conquerors, sapagkat yung bato na ating titungtungtungan, katulad ng bahay na itinayo sa bato, kahit dumating ang matinding pagsubok, ay hindi po yung agos o yung ulan, bagyo, hindi po natangay sapagkat nakatayo sa bato. Ikaw at ako, kapatid, tandaan mo, ikay nakatayo sa bato, kaya ikaw ay mananagumpay. Sama-sama tayong lahat. So, ang pinakabuod po ng mensaheng ito,
Ang sabi dito, if we really do have all this in Christ, kapag alam natin nasa atin lahat itong mga sinasabi ni Kristo, what more can we want in our time and victory? Kung lahat ng ito nasa iyo, meron kang perfect rest, meron kang complete protection, at meron kang constant victory, ano pa nga hanapin natin? Sapagkat si Kristo ay tiyak nasa atin. Silyado tayo, protected tayo, nakatitiyak tayo sa buhay natin. Markado ka na, ikaw ay para sa Diyos at hindi ikaw ay para sa dyablo. Dapat ito ang mapagtanto natin. In Christ, we have perfect peace. Why? Because we are sitting in His shade. Sapagkat tayo nakaupo sa ilalim ng kanyang lilim. In Christ, we have complete protection. Protection means shade. It denotes protection. So, yung shade, it denotes protection. At pangatlo, in Christ, we have constant victory. Why? Because in Christ, we are more than conquerors. So, sa hapong ito, ang mensahe ng Panginoon ay napakasimple lamang. Sa lahat ng mga nakikinig, kung gusto mong magkatiyak, gusto mong maselyuhan ang iyong buhay, magkaroon ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Simple lang, napakasimple. Sumunod ka lamang sa maikling pagtanggap. Tanggapin mo si Jesus bilang yung Panginoon sa iyong tagapagligtas. Seselyuhan kanya ng kanyang banal na espiritu. Katiyakan, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ikaw ay may pangako ng buhay na walang hanggan. So this afternoon, kung ikaw ay magdidesisyon na sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap, ipikit mo ang iyong mata at sumunod ka sa aking mga sabihin. Ariin mo ito na nagmumula sa iyong puso. Let us pray. Panginoong Yesus, salamat po sa malinaw na salita na naipahayag sa hapong ito. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya't sa oras na ito, nagpapakumbaba ako, binubuksan ko po ang aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako na sa oras na ito, ikaw ay nasa aking puso na. At ako ngayon ay may buhay na walang hanggan. At ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa kaligtasan na iyong pangako sa aking pagtanggap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong ipanalangin ang lahat ng mga tumanggap. Panginoon, batid po ninyo ang lahat ng mga tumanggap sa hapong ito. Bigyan ninyo sila ng katiyakan na sila ay mga anak ng Diyos, na sila ay ligtas, na sila may buhay na walang hanggan. At dalangin ko simula sa araw na ito, magkaroon ng pagbabago ang kailang buhay. Simula sa loob, palabas. Sa inyo ko pinagkakatiwala ang lahat ng mga tumanggap. Naniniwala ko, sasamahan mo sila, Panginoon, sa kanilang pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So sa hapong pong ito, dadako tayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita na amin pong napag-aralan sa hapong ito. At kami rin po'y dumudulog sa diwa ng panalangin upang amin pong itaas, O Diyos, sa panalangin ang mga kapatiran o mga tao na humingi po ng prayer request. Una, O Diyos, ang comfort, ang patuloy pong ilagay kila Brother Argel de la Peña at ang kanyang pamilya. Alam namin ang kanyang asawa ay maaga na po umuwi sa inyo. Alam namin malaking kawalan sa kailang pamilya ang isang nanay. But then, O God, ang dalangin ko ang iyong kapayapaan ang siya maghari sa kanila, maging sa kailang hanap buhay. Continue to bless them, O God, na tunay na hindi sila pagkukulangin ng mabuting bagay. Magkaroon sila ng pagmamahalan bilang isang pamilya, itaguyod ang kailang negosyo, samahan po niyo sila, Panginoon, upang maranasan ang iyong kabutihan at ang iyong biyaya. Ganon din po, O Diyos, patuloy po namin dinadalangin ang aming Tatang Resty. Salamat sa kanyang buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat siya po isang legend sa iyong gawain. Siya po isang alamat, kaya't naniniwala kami, Panginoon, sa panalangin po namin,
patuloy ang kalusog, ang physical niyo pong igawad sa Kanya at dagdagan pa ang Kanyang buhay upang maranasan ang iyong kabutihan pa sa ibabaw ng lupa. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga provisions na ipagkakalubo po sa Kanya. Maging si Sister Lydia Lalo, Marilyn Mangalus at Lyndon Calaw. O Diyos, ito po yung mga kaluluwang nagbibigay magandang patotoo sa inyo kung paano po ipinaparana sa kaila ang malalakas at malusog na pangatawan at panunumbalik na kailang dating buhay, Panginoon, to experience your goodness and your faithfulness. At kami po nagpapasalamat sapagkat sila sagot o bunga ng aming mga panalangin. Kaya't kaming lahat ay nagpapasalamat sa ginawa mo pong mabuti sa kailang buhay. Ganon din po, O Diyos, si Brother Manny Martin, na kung saan, O Diyos, ay meron po siyang polyp sa kanyang ilong. We do pray, Father, na sa inyo po walang imposible. Salamat sa mga gamot na kanyang mga ina-apply sa kanya at umaasa kami, O Diyos, for with God nothing shall be impossible. Loobin po niyo, Panginoon, na hindi na kailangan na mag-undergo ng operation. Sa mga gamot lamang, Panginoon, pwede pong lumiit, pwedeng matanggal, pwede na pong tuluyan na pong mawala yung polyps sa kanyang ilong, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-iingat, sa inyong protection, sa mga provisions, Panginoon, sa pananampalataya, O Diyos, sa kanyang paglingkod para sa inyo. Sila pong dalawang mag-asawa ni Pastora Shirley, continue to bless them, O God, maging ang kailang pangarap na magkaroon po sila ng supling, Panginoon. O Diyos, naniniwala kami yung perfect time at mangyayari sa kanila at ang kagalakan nila, O Diyos, ay talagang tuwan-tuwa sila sapagkat alam namin hindi po kayo nahuhuli kapag kayo tumugon sa kanilang kahilingan na panalangin. Dinideklara po namin, O Diyos, mangyari ang iyong dakilang kalooban sa relasyon ng mag-asawang ito. Ganon din, O Diyos, si Jonathan Tangkuangco, patuloy po namin dinadalangin ang patuloy na kagalingan ng kanyang operasyon sa ulo. O Diyos, alam namin ito napakalaki na po ng gastusin. Kaya't kami po sama-samang dumudulog sa inyo upang maghari ka, O Diyos, sa buhay ng batang ito. Lalo siyang magtiwala at manampalataya, hawak mo ang kanyang buhay. At alam namin na mararanasan pa niyang mahabang buhay na naglilingkod para sa inyo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan at sa lahat ng mga provisions po ninyo na hindi mo sila pagkukulangin ng mabuting bagay. Ganon din po, Diyos, yung si Edna Yusi, na kung saan ay ang aming asawa ng aming kapatid na ex-Saudi. Siya po nagkaroon ng mumunting sakit at meron pong bone marrow biopsy. Panginoon, salamat sapagkat naniniwala kami negative ang naging resulta nito at yung kagalingan ay patuloy mong igagawad para sa kanya. Salamat sa kanyang buhay na ito'y naging matapat na lingkod ninyo at umaasa kami, Panginoon, igagawad mo po ang panunumbalik ng kanyang dating lakas upang lalo pa siya makapaglingkod sa inyo. O Diyos, si Carmel Sunga, anak po ni Sister Angie Sunga, amin pong patuloy tinataas niyo sa panalangin. Naway ma-overcome po niya yung stress, yung lahat ng mga kahirapan ng Espiritu, O Diyos, ang kanyang pag-iisip. Kayo po ang siyang tunay na mag-control. Salamat sa mga medisina niya pong ginagamit. I-bless every medicine that she partake, Panginoon, at naway ito'y makontrol po yung kanyang stress upang sa ganun ay manumbalik ang kanyang dating kilos at galaw, yung kanyang pamumuhay. Salamat po, O Diyos, na iingatan mo ang batang ito at alam namin meron kayong mabuting bagay na gagawin sa batang ito. Hindi lamang siya kundi ang buong pamilya na ngayon ay kumilala na sa inyo. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Ipadamo po ang iyong init ng iyong pagmamahal. At higit sa lahat, O Diyos, yung kanyang tatay ay magkaroon siya ng isang permanent job upang makapamuhay sila, O Diyos, na mapayapa, normal, pinagpala, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pamilyang ito. Ganon din po, O Diyos, ay dinadalangin po namin ang aming mga simbahan, yung Mother Church, yung Gapan, yung BPC, yung California, Christ Ambassador, Guam, Bangbang, at yung Saudi Arabia. O Diyos, sa mga simbahang ito, yung mga existing at saka yung mga upcoming pa, patuloy kaming umaasa, O Diyos, na hindi lamang po yung tatlong existing church ngayon ang siyang nakatayo, bagkus ito pong mga pinagpray po namin that someday somehow, some way somehow ay mangyari ang iyong dakilang kalooban at madideklara po ng mga simbahang ito at
I-equip mo po, O Diyos, ang mga leaders na siyang nandito sa mga lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Continue to unite us with one love, with one spirit, with one baptism. Magkaroon kami ng pagmamahalan, pagtutulungan, O Diyos, upang maitaguyod ang simbahang ito na itinayo sa iyong dakilang pangalan. Amin din pong dinadalangin ang mga financial supporter po namin sa local at saka sa international. Salamat, O Diyos, sapagkat hindi mo pinagkukulang ang simbahan, O Diyos, na natili bagaman iilan lamang, kakunti lamang ang dumadalo sa iyong gawain. But then, O Diyos, damang-dama po namin ang suporta ng mga kapatiran sa local and international. Kaya't nagdideklara po kami, O Diyos, ng marami pang mga biyaya at pagpapala. We declare multiple blessings be upon them at maranasan nila, O Diyos, habang sila nagtatanim, mas higit pang biyaya at pagpapala, pag-ani ang kanilang tatanggapin sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Bless their works of God, even the works of their hands. Salamat po sa mga pamilyang ito na handang tumulong at sumuporta sa iyong ministeryo. Ganon din po, O Diyos, ang kalagayan ng Pilipinas na ito'y papuntang nasa 2 taon na po ang COVID, itong pandemya ito. Naniniwala kami, O Diyos, habang ito'y nandito, sasamahan mo kami, Panginoon, upang mapagtagumpayan po namin, iingatan mo ng bawat isa. Bagaman nagkaroon ng konting problema dati, but we believe ito'y dumaan lamang. At ang nakahanda ngayon, O Diyos, ang mga biyaya at pagpapala ang nakalaan para sa iyong simbahan. Dalangin po namin, O Diyos, yung lugar ng Pangsul, yung mga prospective na mag-list pa ng lugar na yon, long-term list, O Diyos, yung mga available space. We do pray, O God, for an open door. Magkaroon kami ng commercial center at yung mag-list long-term list, Panginoon, sa lugar na yon. At naniniwala kami, Panginoon, kapag ito'y nakita yung advertisement, sila po ay gagawa ng hakbangin upang magipag-deal sa amin at mapakinabangan ng lugar na yon, maging ang simbahan na Diyos ang mabibigyan po ng pabor. Salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong kadakilaan. Ganon din po, O Diyos, patuloy na po namin dinadalangin specifically ang bayan po ng Candaba. Salamat sapagkat alam namin patuloy mong pinupuksa ang lahat ng COVID, yung mga variant na umiikot sa lugar ng Candaba. We rebuke and we cast out, we cancel all the works of the evil in this place. At salamat sa iyong pag-iingat, sa wisdom and knowledge na ibinibigay mo po sa aming Mayor Rene Maglangke, Vice Mayor Sagum at lahat ng mga konseyalis ng bayan, Panginoon. Salamat sa kailang pagkakaisa. Salamat din, O Diyos, sa lahat ng mga magandang hakbangin kung paano pa masugpo ito at the same time kung paano pa mapangalagaan ang negosyo dito, mapaunlad pa nila, O Diyos, at masuportahan ang mga negosyante dito, yung maging yung mga kababayan po namin, yung mga kanya-kanya mga negosyo sa tubig, sa lupa, lahat na kailang mga pananim o anuman mga pinagkakitaan nila, naway patuloy na managana pa ang lahat ng mga taga-Candaba, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong kadakilaan. Maging yung upcoming national election by early next year, umaasa kami at naniniwala, O Diyos, na ngayon pa lamang idinadalangin na po namin yung nararapat na presidente na iluluklok po niyo, Panginoon, na kung saan maranasan po namin ang pangako mo that you will bless Philippines. At ito na po ang siyang sa kapanahunan po namin, maranasan po namin na mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking mamamayan, mayaman at mahirap, ay tunay na pareha sila makakaranas ng kasaganaan ng buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa mga kapatiran na nakatutok online, anuman ang kailang mga prayer items. We declare, Father, you will entertain all their prayers individually upang makatiyak kami ang lahat ay magkakaroon po ng katugunan. Selyuhan po ninyo ang mga panalangin po namin sa hapong ito at umaasa kami, naniniwala at nanampalataya ang lahat ng ito ay magkatugunan sa tamang panahon, sapagat ang lahat na ito hinihiling po namin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Praise the Lord. At this time, benediction, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the unity, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Dahil kay Jesus, sukdulan kayong pinagpala, lubhang itinangi at taimtim na minamahal ng Diyos. God bless you all.